Sa isang tahimik at halos nakalimutang baryo sa gilid ng bayan, naninirahan si Manong Berto. Isang simpleng tindero ng pandesal na kilala ng lahat, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi sa kanyang kabutihan. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising na siya. Sa liwanag ng mumunting lampara, maririnig ang mahinang kalansing ng kanyang mga gamit habang hinahalo ang harina, asin, asukal at lebadura. Sanay na ang kanyang mga kamay sa paulit-ulit na pagmasa, parang isang ritual na matagal na niyang niyakap bilang bahagi ng kanyang buhay. Wala na siyang asawa. Matagal na itong pumanaw dahil sa karamdaman. Wala rin siyang anak. Ang kanyang maliit na kubo na yari sa kahoy at yero ay tahimik tuwing gabi. Isang katahimikang minsan ay mabigat, ngunit nasanay na rin siya. Ngunit sa kabila nito, hindi kailanman nawala ang kanyang ngiti. "Mainit-init pa! Bili na kayo!" Ang kanyang madalas na sigaw tuwing umaga habang naglalako sa kalsada. Kilalang kilala siya ng mga bata. Kapag kulang ang kanilang baon, hindi niya sila pinapagalitan. Sa halip, binibigyan pa niya ng libreng pandesal. "Basta mag-aral kayo ng mabuti," lagi niyang paalala. Isang umaga, tulad ng karaniwan, naglalakad si Manong Berto sa makitid na daan, papunta sa kabilang purok. Bitbit niya ang kanyang bilao na puno ng bagong lutong pandesal. Bahagyang malamig ang simoy ng hangin, at ang hamog ay nakapulupot pa sa damuhan. Tahimik ang paligid. Ngunit may kakaiba sa araw na iyon. Habang siya ay naglalakad, may kung anong kumislap sa gilid ng daan. Isang munting liwanag na tila kumikindat sa kanya. Huminto siya. "Ha? Ano ito?" bulong niya sa sarili. Maingat siyang lumapit at yumuko. Sa pagitan ng mga tuyong dahon at maliliit na bato, nakita niya ang isang kwintas. Isang kwintas na hindi pangkaraniwan. Gawa ito sa tila gintong hindi kumukupas. At sa gitna ay may isang maliit na bato na kulay asul. Ngunit ang kulay nito ay hindi pangkaraniwang asul. Para itong buhay. Parang humihinga. Napakunot ang noo ni Manong Berto. "Sino kaya ang nakahulog nito?" tanong niya sa sarili. Pinulot niya ito at marahang pinunasan ng kanyang lumang panyo. Sa sandaling nahawakan niya ang kwintas, tila may dumaloy na kakaibang init sa kanyang palad. Hindi masakit, ngunit sapat upang magbigay ng pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Napaatras siya ng bahagya. "Parang kakaiba to ah." Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Walang bakas kung sino ang maaaring may-ari nito. "Siguro mamaya, itanong ko sa mga taga-baryo," sabi niya habang inilalagay ang kwintas sa kanyang bulsa. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalako, ngunit hindi mawala sa kanyang isip ang kwintas. Paminsan-minsan, hinahawakan niya ito sa loob ng kanyang bulsa, parang sinusubukang unawain ang misteryong dala nito. Pagdating niya sa unang bahay, agad siyang sinalubong ng isang batang babae. "Manong Berto, pandesal po." Ngumiti siya. "Ilan ba, iha?" "10 po." Habang inaabot niya ang pandesal, napansin niyang tila mas maliwanag ang paligid kaysa kanina. Ang sikat ng araw ay mas mainit, mas malinaw. "Baka guni-guni ko lang," bulong niya. Ngunit habang lumilipas ang oras, may mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang matandang babae na dati hirap maglakad ang lumapit sa kanya.
ng walang tungkod. "Ang ganang pakiramdam ko ngayon, Berto," sabi nito. Isang batang lalaki na may sakit noong nakaraang araw ay masiglang tumatakbo. At ang kanyang mga pandesal na karaniwang sapat lamang hanggang tanghali ay tila hindi nauubos. Napaisip si Manong Berto. "May kinalaman kaya to sa kwintas?" tanong niya sa sarili. Pagbalik niya sa kanyang kubo, agad niyang inilabas ang kwintas mula sa kanyang bulsa. Pinagmasdan niya ito sa ilalim ng liwanag. Mas maliwanag ito ngayon. Ang asol na bato ay tila kumikislap, hindi tulad ng ordinaryong alahas, kundi parang may sariling buhay. "Hindi ito pangkaraniwan," mahina niyang sabi. Bigla, isang malamig na hangin ang dumaan sa loob ng kanyang kubo kahit sarado ang mga bintana. Nanlamig ang kanyang batok at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng takot. Ngunit kasabay ng takot ay ang kakaibang pakiramdam. Parang may nagbabantay, parang may nagmamasid. Dahan-dahan niyang isinabit ang kwintas sa kanyang leeg. Sa sandaling dumikit ito sa kanyang balat, napapikit siya. Isang malakas na tibok ng puso at pagkatapos, katahimikan. Pagmulat niya, pakiramdam niya ay may nagbago. Hindi niya alam kung ano. Ngunit sigurado siya, hindi na magiging katulad ng dati ang kanyang buhay. Sa labas, unti-unting sumisikat ang araw. At sa di kalayuan, may isang aninong nakatayo sa pagitan ng mga puno, nakatingin sa kubo ni Manong Berto. Tahimik, nagmamasid, naghihintay. Nagising si Manong Berto kinabukasan ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi dahil sa tunog ng kanyang lumang orasan, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na tila may gumising sa kanyang diwa. Parang may banayad na boses na bumulong sa kanyang isipan. Hindi malinaw, ngunit sapat upang siya'y mapabangon. Tahimik ang kanyang kubo, ngunit ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. May kakaibang bigat sa hangin, hindi nakakatakot, ngunit tila may presensya na hindi niya nakikita. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kanyang kama at hinawakan ng kwintas na nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Agad niyang naramdaman ang init nito na parang tumutugon sa kanyang paghawak. "Hindi ko ito tatanggalin muna," bulong niya. Tumayo siya at nagsimulang ihanda ang kanyang gagawin. Tulad ng dati, nagmasa ng harina, naghanda ng pugon, at inayos ang mga sangkap. Ngunit habang ginagawa niya ang lahat ng ito, napansin niyang tila mas magaan ang kanyang katawan. Mas mabilis ang kanyang kilos. Mas malinaw ang kanyang pag-iisip. At higit sa lahat, wala siyang nararamdamang pagod. "Parang bumata ako," mahinang sabi niya habang patuloy sa pagmasa. Ngunit ang pinakaunang kakaibang pangyayari ay naganap ng hindi niya inaasahan. Habang inaayos niya ang mga pandesal bago ilagay sa pugon, aksidenteng nahulog ang isa sa mga tray. Dapat sana'y matutuloy ang pagbagsak nito sa sahig. Ngunit bago pa man ito tumama, bigla itong huminto sa ere. Napatigil si Manong Berto. Hindi siya gumalaw. Ang tray ay nanatiling nakabitin. Parang may humahawak dito na hindi nakikita. Hindi maaari," nanginginig niyang sabi. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa tray. Sa sandaling hinawakan niya ito,
Saka lamang ito bumagsak sa kanyang mga kamay. Napaatras siya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Anong nangyayari sa akin? Napatingin siya sa kwintas. Tahimik itong nakasabit sa kanyang dibdib. Ngunit tila may banayad na liwanag na nagmumula rito. Halos hindi makita, ngunit ramdam. Hindi na niya kailangang magtanong pa. Alam na niya. May kapangyarihan ka, hindi ba? Mahina niyang tanong sa kwintas. Walang sagot. Ngunit sa loob-loob niya, may pakiramdam na parang may narinig siyang tugon. Isang tahimik na kumpirmasyon. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit ramdam niya. Sa kabila ng takot, may bahagi sa kanya na napangiti. Kung makakatulong ito sa iba, baka hindi naman masama. Pagkatapos niyang maghurno, kinuha niya ang kanyang bilao at nagsimulang maglakad muli sa baryo. Ngunit sa araw na iyon, mas naging kakaiba ang lahat. Habang naglalakad siya, napansin niyang tila mas tumatalas ang kanyang pandama. Naririnig niya ang mahihinang bulungan mula sa malalayong bahay. Naamoy niya ang usok ng kalan, kahit hindi pa ito nakikita, at nararamdaman niya ang presensya ng bawat taong kanyang nadadaanan. Para bang mas bukas ang kanyang mundo. Manong Berto! Napalingon siya. Isang ina ang tumatakbo papalapit sa kanya. Hawak ang kanyang anak na tila may sakit. Pwede po bang makahingi ng tulong? Umiiyak na, sabi ng babae. Anong nangyari? Agad niyang tanong. May lagnat po siya kagabi pa. Hindi bumababa. Tiningnan ni Manong Berto ang bata. Maputla ito at mahina ang paghinga. Hindi siya doktor. Hindi siya albularyo. Isa lamang siyang tindero ng pandesal. Ngunit habang nakatingin siya sa bata, bigla niyang naramdaman ang init ng kwintas. Mas malakas kaysa dati. Parang may nagtutulak sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa noo ng bata. Atin muna siyang tulungan, sabi niya. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Ngunit sa sandaling dumikit ang kanyang kamay sa noo ng bata, may kakaibang init na dumaloy mula sa kanyang palad, papunta sa katawan ng bata. Napapikit siya at sa loob ng ilang segundo, tila tumigil ang mundo. Pagmulat niya, nakita niyang unti-unting bumabalik ang kulay ng mukha ng bata. Huminga ito ng malalim at pagkatapos, "Nanay!" Mahina nitong tawag. Napahagulgol ang babae. "Gumaling siya! Gumaling siya!" Napaatras si Manong Berto. Hindi siya makapaniwala. Hindi ako yon," bulong niya. Ngunit alam niyang hindi niya kayang itanggi ang nangyari. Mula sa araw na iyon, nagsimulang kumalat ang balita sa buong baryo na si Manong Berto, ang simpleng tindero ng pandesal, ay may kakaibang kakayahan. May mga taong nagsimulang lumapit sa kanya. May humihingi ng tulong. May naghahanap ng lunas. At may mga nagtataka. Ngunit habang lumalakas ang kanyang kapangyarihan, may isa ring bagay na unti-unting lumalapit. Sa gilid ng kagubatan, ang parehong anino na nagmamasid noong nakaraang gabi ay muling nagpakita. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang anyo nito. Hindi ito tao. At ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim punong-puno ng pagnanasa. Sa wakas, bulong ng nilalang. Natagpuan na rin kita. At sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na panganib. Sa mga sumunod na araw, tila nagbago ang takbo ng buhay ni Manong Berto nang higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi na lamang siya isang tindero ng pandesal.
sa mata ng mga tao sa baryo. Siya na ngayon ay isang taong may kakayahang hindi may paliwanag, isang tagapagpagaling, isang pag-asa sa gitna ng kahirapan at karamdaman. Maaga pa lamang ay may pila na sa labas ng kanyang kubo. May mga matatandang may rayuma, mga batang may lagnat, at maging mga ina na dumudulog hindi lamang para sa katawan, kundi pati sa mga suliranin ng kanilang puso. Hindi sanay si Manong Berto sa ganitong uri ng pansin. Hindi po ako manggagamot, madalas niyang paalala. Ngunit sa bawat pagkakataong tinatanggihan niya ang isang humihingi ng tulong, tila umiinit ang kwintas sa kanyang dibdib, parang may sariling kagustuhan. At sa huli, hindi niya kayang tumanggi. Isang hapon, habang pinapahinga niya ang kanyang sarili sa loob ng kubo, napansin niyang tila bumibigat ang kanyang pakiramdam. Hindi ito pagod. Ito'y kakaibang kaba. Parang may paparating. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng kubo. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang ibon. Walang kahit anong galaw. Hindi ito normal. Bulong niya. Bigla, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa kanyang likuran. Napalingon siya agad. Wala. Ngunit sa di kalayuan, sa may gilid ng kagubatan, may isang aninong nakatayo. Hindi gumagalaw, ngunit malinaw na nakatingin sa kanya. Napatitig si Manong Berto. Unti-unting tumibok ng malakas ang kanyang puso. Siya yun, mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung paano, ngunit sigurado siya. Ito ang parehong presensyang naramdaman niya noong unang gabi na isinabit niya ang kwintas. Ang anino ay nagsimulang gumalaw. Isang hakbang. Isa pa. At sa bawat galaw nito, tila mas umiitim ang paligid. Parang hinihigop nito ang liwanag. Napaatras si Manong Berto. Lumayo ka! Sigaw niya, kahit hindi niya alam kung bakit. Hindi sumagot ang nilalang. Ngunit nang ito'y tuluyang lumapit sa liwanag, unti-unting lumitaw ang anyo nito. Matangkad, payat, ang balat ay tila abo, at ang mga mata ay kumikislap sa kulay na hindi pangkaraniwan. Isang malamig na asul na halos kapareho ng bato sa kwintas. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang ngiti nito. Isang ngiting walang emosyon. Matagal kitang hinanap, mahinang sabi ng nilalang. Napaatras si Manong Berto. Sino ka? Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, tumingin ito sa kwintas sa kanyang dibdib. At ngayon, nasa iyo na pala. Naramdaman ni Manong Berto ang biglang pag-init ng kwintas. Mas matindi kaysa dati. Sa akin na ito, matapang niyang sabi, kahit nanginginig ang kanyang boses. Napangiti ang nilalang. Hindi mo alam ang hawak mo, sagot nito. Ang kwintas na yan ay hindi para sa tao. Biglang umihip ang hangin. Malakas, marahas. Napapikit si Manong Berto. At sa isang iglap, naramdaman niyang parang may humihila sa kanya. Parang may puwersang gustong agawin ng kwintas mula sa kanyang leeg. Hindi! Sigaw niya habang mahigpit itong hinahawakan. Biglang lumiwanag ang bato sa kwintas. Isang matinding bugso ng liwanag ang sumabog mula rito. Napaatras ang nilalang. Sumigaw ito sa sakit. Hindi pa sapat ang lakas mo, galit nitong sabi. Habang naglalaho ang liwanag, napansin ni Manong Berto na siya'y nakaluhod na sa lupa. Hinihingal, pawis na pawis. Ang nilalang ay umatras. Ngunit hindi ito tuluyang
nawala. Pabalik ako, malamig nitong sabi. At sa susunod, kukunin ko na ang nararapat sa akin. Unti-unti itong naglaho sa dilim. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito ang parehong katahimikan. Ito'y katahimikang puno ng babala. Nanatiling nakaluhod si Manong Berto. Hawak ang kwintas. Ngayon malinaw na sa kanya. Hindi lamang ito biyaya. Isa itong responsibilidad. At maaaring isa rin itong sumpa. Sa unang pagkakataon, naisip niyang, handa ba ako sa darating? Sa malayo, sa kailaliman ng kagubatan, muling sumiklab ang dalawang matang nagliliyab. Mas marami na sila ngayon. At sabay-sabay silang nakatingin sa iisang direksyon, kay Manong Berto. Magdamag na hindi nakatulog si Manong Berto. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang imahe ng nilalang, ang malamig nitong titig, ang kakaibang anyo, at ang boses nitong tila bumabaon sa kanyang isipan. Ngunit higit pa sa takot, ang bumabagabag sa kanya ay ang katotohanang hindi niya lubos na nauunawaan ang kapangyarihang hawak niya. Umaga na nang siya'y tuluyang bumangon. Hindi na tulad ng dati ang kanyang paggising. Wala na ang payapang simula ng araw. Ang dating simpleng buhay ay tila napalitan ng isang responsibilidad na hindi niya hiniling ngunit hindi rin niya matatakasan. Tahimik niyang hinawakan ang kwintas. Hindi na ito basta malamig o mainit. Tila tumutugon na ito sa kanyang damdamin. Sa sandaling nakaramdam siya ng pag-aalinlangan, bahagya itong kumikirot sa kanyang balat. Parang paalala. Kung ano ka man, hindi kita pababayaan. Bulong niya. Ngunit hindi niya alam kung ang sinasabi niya ay para sa kwintas o para sa sarili. Lumabas siya ng kubo at agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan sa baryo. Hindi tulad ng mga nakaraang araw na may pila sa labas ng kanyang tahanan. Ngayon ay walang tao, walang naghihintay, walang kumakatok. Parang biglang umiwas ang buong baryo sa kanya. Napakunot ang kanyang noo. Anong nangyari? Habang naglalakad siya papunta sa gitna ng baryo, napansin niyang ang mga tao ay palihim na tumitingin sa kanya. May halong takot, pagdududa, at pag-iwas. May mga bulungan. Siya yon. May kapangyarihan daw. Baka delikado. Hindi siya sanay sa ganitong tingin. Hindi siya sanay nakatakutan. Huminto siya sa tapat ng maliit na tindahan ni Aling Rosa. Magandang umaga, bati niya. Ngunit imbes na ngumiti, bahagyang umatras ang matanda. Berto, mag-ingat ka, mahina nitong sabi. Bakit po? Saglit itong nag-alinlangan bago sumagot. May mga taong hindi natutuwa sa mga nangyayari at hindi lang tao. Napatahimik si Manong Berto. Hindi niya kailangang itanong kung ano ang ibig sabihin nito. Alam niya, pagbalik niya sa kanyang kubo, mas lalo siyang nabalot ng katahimikan. Umupo siya at pinagmasdan ang kanyang mga kamay. Ang parehong mga kamay na dati nagmamasa lamang ng tinapay, ngunit ngayon ay may kakayahang magpagaling at marahil makapinsala. Hindi niya sinasadya, ngunit ang kapangyarihan ay naroon. At habang pinipilit niyang unawain ito, may isa pang bagay ang unti-unting lumilitaw. Isang pakiramdam na hindi niya matukoy kung saan nagmumula. Parang may tumatawag sa kanya. Hindi sa pamamagitan ng tunog, kundi sa pamamagitan ng damdamin.
Isang malalim, tahimik na paghila. Napapikit siya at sa unang pagkakataon, hindi niya ito nilabanan. Hinayaan niyang dalhin siya ng pakiramdam. Sa kanyang isipan, unti-unting lumitaw ang isang lugar, isang bahagi ng kagubatan na hindi niya pa napupuntahan, ngunit tila pamilyar. May isang puno, matanda, malaki, at sa ilalim nito, may kung anong nakabaon. Bigla siyang napadilat. Mabilis ang kanyang paghinga. Ano yon? Tumayo siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sigurado siya. Kailangan niyang pumunta roon. Hindi ito utos. Hindi rin ito sa pilitan. Ngunit may kakaibang katiyakan sa kanyang dibdib. Parang alam niyang mahalaga ito. Kinuha niya ang kanyang lumang sombrero at tahimik na lumabas ng kubo. Habang papalayo siya sa baryo at papasok sa kagubatan, unti-unting nagbabago ang paligid. Lumalamig ang hangin. Humihina ang liwanag. At ang katahimikan ay nagiging mas mabigat. Ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang pakiramdam na siya'y papalapit sa isang bagay na matagal nang naghihintay. At sa di kalayuan, sa likod ng mga puno, may mga matang muling nagmasid. Ngunit hindi na lamang iisa. Tahimik silang sumusunod. Hindi pa umaatake. Ngunit naghihintay. Samantala, si Manong Berto ay patuloy sa paglalakad. Dala ang kwintas na unti-unting umiinit. Parang gumagabay sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang matatagpuan. Ngunit ramdam niyang ito ang simula ng mas malalim na lihim. At marahil ang simula ng kanyang tunay na kapalaran. Habang papasok si Manong Berto sa kailaliman ng kagubatan, unti-unting naglaho ang mga pamilyar na tunog ng baryo. Wala nang tilaok ng manok, wala nang yabag ng tao, at wala nang ingay ng pang-araw-araw na buhay. Ang natira na lamang ay ang mahinang ihip ng hangin at ang paminsang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit sa kabila ng katahimikan, malinaw sa kanya na hindi siya nag-iisa. May sumusunod, hindi niya man nakikita. Ramdam niya ito sa bigat ng hangin, sa kakaibang lamig na dumadampi sa kanyang batok, at sa pakiramdam na tila may mga matang nakatutok sa bawat galaw niya. Humigpit ang hawak niya sa kwintas. Hindi siya lumingon. Alam niyang kung haharapin niya ang takot, baka siya pa ang mawalan ng lakas. Kaya't nagpatuloy siya. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang init ng kwintas. Parang isang gabay na hindi nagkakamali ng direksyon. Hanggang sa matapos ang ilang sandali, unti-unting nagbukas ang kagubatan sa isang maliit na espasyo. Isang malinaw na bahagi sa gitna ng mga puno. At sa gitna nito, ang punong nakita niya sa kanyang isipan. Napahinto si Manong Berto. Ang puno ay hindi pangkaraniwan. Malaki ito, higit sa alinmang puno sa paligid. Ang mga ugat nito ay nakausli sa lupa. Parang mga ahas na yumakap sa lupa sa loob ng mahabang panahon. Ang balat nito ay tila bitak-bitak na para bang may mga lihim itong itinago sa paglipas ng mga taon. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang aura nito. Tahimik, malalim, at puno ng bigat. Dito, mahina niyang sabi. Lumapit siya.
Sa bawat hakbang, mas bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na tila may matagal nang naghihintay sa kanyang pagdating. Pagdating niya sa harap ng puno, kusa siyang napatingin sa ibaba. Sa pagitan ng mga ugat, may bahagyang nakalitaw sa lupa. Isang bahagi ng bagay na tila matagal nang nakabaon. Lumuhod siya. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang kanyang makikita. Ngunit sigurado siya, ito ang tinatawag sa kanya. Habang hinuhukay niya ang lupa, napansin niyang hindi ito pangkaraniwang lupa. Mas malamig ito, mas siksik, parang matagal nang hindi nagalaw. Hanggang sa tuluyan niyang nahukay ang bagay. Isang maliit na kahon, gawa sa kahoy, ngunit hindi naagnas. May mga ukit ito sa ibabaw, mga simbolong hindi niya maintindihan, ngunit tila may kahulugan. Matagal ka nang nakatago, bulong niya. Sa sandaling hinawakan niya ang kahon, biglang uminit ang kwintas sa kanyang dibdib. Mas matindi kaysa dati. Parang may koneksyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isa pang bato. Ngunit hindi ito asul. Ito ay kulay pula, malalim, madilim, at tila kumikislap sa sariling liwanag. Napaatras si Manong Berto. Isa pa? Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa sandaling nakita niya ang pulang bato, may kakaibang pakiramdam ang sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi tulad ng init na dala ng kwintas. Ito'y mabigat, parang galit, parang sakit. Bigla, umihip ang hangin. Mas malakas, mas malamig, at sa paligid niya, unti-unting lumitaw ang mga anino mula sa likod ng mga puno. Hindi na sila nagtatago. Isa, dalawa, tatlo, marami. Lahat ay may parehong anyo, payat. Mahahaba ang mga braso at may mga matang kumikislap sa dilim. Nakatingin sila sa kahon, sa pulang bato, at kay Manong Berto. Hindi mo dapat binuksan yan. Ang boses ay nagmula sa likuran niya. Mabagal, malalim, at puno ng babala. Dahan-dahang tumayo si Manong Berto at humarap. Ang unang nilalang na nakita niya noon, ang parehong anyo, ay muling nasa kanyang harapan. Ngunit ngayon, hindi na ito nag-iisa. Ang bato na hawak mo, sabi ng nilalang, ay bahagi ng isang bagay na matagal nang pinaghiwalay. Napatingin si Manong Berto sa pulang bato, pagkatapos sa kwintas sa kanyang dibdib. Magkaugnay sila! Bulong niya. Ngumiti ang nilalang. Hindi lamang magkaugnay, magkasalungat. Biglang kumislap ang asul na bato sa kanyang kwintas. Kasabay nito, bahagyang umangat ang pulang bato mula sa kahon. Parang tinatawag ang kapareha nito. Napaatras si Manong Berto. Hindi ko ito ibibigay sa inyo, matatag niyang sabi. Sandaling natahimik ang mga nilalang. At pagkatapos, tumawa ang kanilang pinuno. Isang malamig, walang buhay na tawa. Hindi mo kailangang ibigay. Dahan-dahan itong lumapit. Dahil kukunin namin. Sa isang iglap, sabay-sabay na gumalaw ang mga anino. At nagsimula ang unang tunay na laban ni Manong Berto. Sa isang iglap, nagbago ang katahimikan ng kagubatan. Ang hangin ay biglang naging marahas. Ang lupa ay tila umalingaw-ngaw sa bigat ng paparating na panganib. At ang mga aninong kanina'y tahimik lamang
na nagmamasid ay sabay-sabay na kumilos. Hindi na sila nagtatago. Hindi na sila naghihintay. Sumugod sila. Napaatras si Manong Berto. Hawak ang kahon na naglalaman ng pulang bato. Ramdam niya ang matinding init ng kwintas sa kanyang dibdib. Parang sumasabay ito sa tibok ng kanyang puso. Mabilis. Malakas. Mapanganib. "Hindi ako lalaban!" Bulong niya, halos sa sarili lamang. Ngunit ang mga nilalang ay hindi nakikinig. Ang una ay tumalon. Mahaba ang mga braso. Ang mga daliri ay tila matutulis na kuko. At ang mga mata ay kumikislap sa gutom na hindi maipaliwanag. Napapikit si Manong Berto. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa instinct. Sa sandaling iyon, biglang sumiklab ang liwanag mula sa kwintas. Isang bugso ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Napaatras ang unang nilalang, tila tinamaan ng puwersang hindi nito kayang labanan. Sumunod ang iba. Ngunit sa bawat paglapit nila, kusang tumutugon ang kwintas. Parang ipinagtatanggol siya. Napadilat si Manong Berto. "Hindi ako ang gumagawa nito," mahinang sabi niya. Ngunit sa loob-loob niya, may unti-unting nagigising. Hindi lamang ang kapangyarihan, kundi ang pag-unawa kung paano ito gamitin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. At sa unang pagkakataon, sinadya niya. "Tumigil kayo!" sigaw niya. Kasabay ng kanyang boses, isang alon ng liwanag ang kumalat mula sa kanyang palad. Malakas, maliwanag, at hindi matitinag. Ang mga anino ay napaatras. Ang ilan ay napaluhod. Ang iba ay tuluyang naglaho sa liwanag. Ngunit hindi lahat. Ang kanilang pinuno ay nanatiling nakatayo. Hindi ito umatras. Hindi ito natakot. Sa halip, ngumiti ito. Sa wakas, sabi nito, "Natututo ka na." Napahinga ng malalim si Manong Berto. "Hindi ko gusto ang laban na ito," sagot niya. "Hindi mahalaga kung gusto mo," malamig na tugon ng nilalang. "Ang mahalaga ay hindi mo ito matatakasan." Biglang nag-iba ang hangin. Ang pulang bato sa kahon ay nagsimulang umangat. Mas maliwanag na ngayon, mas mabigat ang pakiramdam. Kasabay nito, ang asul na bato sa kwintas ay kumislap. Dalawang liwanag, dalawang puwersa, magkasalungat. Biglang napaluhod si Manong Berto. Parang may dalawang lakas na naglalaban sa loob ng kanyang katawan. Init at lamig, liwanag at dilim. "Hindi ko kaya," hirap niyang sabi. Lumapit ang pinuno ng mga nilalang. Hindi na ito nagmamadali. Alam nitong ito ang sandali. Ang dalawang batong iyan ay hindi dapat pinagsasabay, sabi nito. Kapag pinilit mong hawakan ang pareho, bahagya itong ngumiti. Masisira ka, nanginginig si Manong Berto. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga batang binibigyan niya ng pandesal. Ang mga taong natulungan niya. Ang baryong umaasa sa kanya. Hindi siya maaaring bumigay. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Hindi, mahina niyang sabi. Unti-unti siyang tumayo. Sa kabila ng bigat, sa kabila ng sakit, pinilit niyang tumayo. Hindi ako susuko. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa kwintas.
mas maliwanag kaysa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nito tinanggihan ang pulang bato. Sa halip, unti-unti nitong pinakalma ang enerhiya nito. Parang tinatanggap, parang inuunawa, napatigil ang pinuno ng mga nilalang. Imposible. Unti-unting nawala ang pagngiti nito. Hindi mo dapat kayang pagsamahin ang dalawang puwersa. Ngunit naroon ang katotohanan. Sa harap nila, si Manong Berto, isang simpleng tindero ng pandesal, ay unti-unting nakakahanap ng balanse sa pagitan ng dalawang kapangyarihan. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, naging kalmado ang kanyang puso. Tahimik, matatag, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Umalis na kayo. Hindi na ito pakiusap. Ito'y utos. At sa likod ng kanyang tinig, naroon ang lakas ng dalawang puwersa, liwanag at dilim, magkasabay ngunit hindi naglalaban. Ang mga anino ay nag-atubili. Ang kanilang pinuno ay umatras. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa. Hindi pa ito tapos, sabi nito. At sa susunod, bahagya itong tumingin sa dalawang bato. Hindi ka na magiging handa. Sa isang iglap, naglaho ang mga nilalang. Muling bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Ngunit ngayon, ito'y ibang katahimikan. Mas mabigat, mas malalim, at puno ng babala. Si Manong Berto ay nanatiling nakatayo. Hawak ang kahon. Pagod, ngunit buhay. At higit sa lahat, nagbago. Unti-unti niyang napagtanto. Ang kwintas ay hindi lamang nagbibigay ng kapangyarihan. Ito'y sumusubok. At ang pulang bato ay simula pa lamang ng mas malaking lihim. Sa kanyang harapan, ang matandang puno ay tila gumalaw. Bahagyang umuga na parang may nais pang ipakita. At sa ilalim ng mga ugat nito, may isa pang lihim na naghihintay. Nanatiling tahimik ang kagubatan matapos ang sagupaan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na tulad ng dati. May bigat itong dala. Parang may mga matang patuloy na nagmamasid mula sa kailaliman. Si Manong Berto ay nakatayo pa rin sa harap ng matandang puno. Hinihingal ngunit pilit pinipigilan ang panghihina. Sa kanyang kamay ay ang kahon na naglalaman ng pulang bato. At sa kanyang dibdib ay ang kwintas na patuloy na nagbibigay ng banayad na init. Ngunit may nagbago. Hindi na magkaaway ang dalawang puwersa. Hindi pa sila ganap na magkasundo, ngunit hindi na rin sila naglalaban. Dahan-dahan siyang napaluhod sa harap ng puno. May gusto ka pang ipakita, bulong niya. Sa sandaling iyon, ang hangin ay tila tumigil. Ang mga dahon ay hindi gumalaw. At ang buong paligid ay parang napuno ng isang presensyang hindi nakikita, ngunit malinaw na nararamdaman. Biglang umilaw ang mga ukit sa balat ng puno. Isa-isa, parang mga sinaunang simbolo na matagal nang nakatago. Napaatras si Manong Berto, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, pinilit niyang unawain ang nangyayari. Ang liwanag mula sa mga ukit ay unti-unting bumuo ng anyo, isang hugis na tila tao, ngunit hindi ganap na pisikal. Isang matandang anyo, payapa ang muka, ngunit malalim ang mga mata. Sa wakas, sabi ng tinig, hindi ito malakas, ngunit malinaw. Parang direktang pumapasok sa kanyang isipan. Sino ka?
Tanong ni Manong Berto, bagaman ramdam niyang hindi ito isang ordinaryong nilalang. Ako ang tagapagbantay, sagot ng anyo. Ang mga batong matagal nang pinaghiwalay. Napatingin si Manong Berto sa pulang bato pagkatapos sa kwintas. Bakit ako? Tanong niya. Bakit ako ang nakapulot nito? Tahimik ang anyo sandali na parang sinusukat ang kanyang pagkatao. Hindi ka pumili, sagot nito. Pinili ka. Napakunot ang noo ni Manong Berto. Para saan? Dahan-dahang lumapit ang anyo, hindi sa pamamagitan ng paglalakad, kundi parang dumadaloy sa hangin. Ang dalawang batong hawak mo ay bahagi ng iisang kapangyarihan. Paliwanag nito. Isang kapangyarihang kayang magpagaling at kayang magwasak. Napabuntong hininga si Manong Berto. Alam ko na yon. Hindi pa, mahinang tugon ng anyo. Ang hindi mo pa alam ay ang tunay na presyo. Biglang lumamig ang paligid. Ang pulang bato ay bahagyang kumislap. Sa bawat paggamit mo ng liwanag, sabi ng anyo, may bahagi ng dilim na nagigising. At sa bawat pagtanggap mo ng dilim, bahagya itong tumingin sa kanya. May bahagi ng iyong sarili ang nawawala. Natahimik si Manong Berto. Unti-unting bumigat ang kanyang paghinga. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo maaaring hawakan ang parehong kapangyarihan ng walang kapalit, sagot nito. Balang araw, kailangan mong pumili. Liwanag o dilim? Napatingin si Manong Berto sa kanyang mga kamay. Ang parehong kamay na tumulong sa iba. Ang parehong kamay na lumaban kanina. Paano kung ayaw kong pumili? Tanong niya. Tahimik ang anyo, ngunit ang katahimikan ay may sagot na. Kung hindi ka pipili, sa wakas ay sabi nito, ang kapangyarihan ang pipili para sa iyo. Isang malamig na hangin ang dumaan, at sa isang iglap, nagbago ang anyo ng kapaligiran. Ang liwanag ay unti-unting nawala, at sa paligid niya, tila may mga aninong muling gumagalaw, ngunit hindi tulad ng dati. Mas tahimik, mas mapanuri. Hindi lang sila ang naghahanap sa mga bato, sabi ng tinig. May mas matanda pa, mas mapanganib. Napatingin si Manong Berto. Sino? Ngunit bago pa man sumagot ang anyo, bigla itong kumislap at unti-unting naglaho. Kasabay nito, bumalik ang normal na anyo ng puno. Tahimik, walang bakas ng nangyari. Ngunit ang mensahe ay nanatili. Si Manong Berto ay naiwan mag-isa. Hawak ang dalawang bato. Dala ang bigat ng katotohanan. At sa unang pagkakataon, nararamdaman niya na hindi lamang ito laban sa mga nilalang. Ito'y laban sa kanyang sarili. Habang siya'y unti-unting tumayo, napansin niyang ang kagubatan ay tila mas madilim kaysa dati. At sa malayo, may isang presensyang hindi pa niya nararamdaman kailanman. Mas mabigat, mas tahimik, mas mapanganib. Isang presensyang hindi nagmamadali. Dahil alam nitong darating din ang tamang oras. At kapag dumating iyon, hindi na sapat ang lakas ni Manong Berto. Kailangan niyang pumili. Hindi agad umalis si Manong Berto sa ilalim ng matandang puno. Matagal siyang nanatiling nakatayo roon. Tila sinusubukang unawain ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang dalawang bato, ang babala ng tagapagbantay, at ang mabigat na katotohanang balang araw
ay kailangan niyang pumili. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Ang presensyang naramdaman niya, mas matindi, mas tahimik, at mas mapanganib kaysa sa mga nilalang na nakalaban niya. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim at tumingin sa paligid. Ang kagubatan ay tila bumalik sa dati nitong anyo, ngunit hindi na ito ang parehong kagubatan na kanyang nakilala. Ngayon bawat anino ay may kahulugan. Bawat galaw ng hangin ay may babala. Hindi ako maaaring manatili rito, mahina niyang sabi. Kinuha niya ang kahon at maingat itong isinara. Hindi niya pa kayang hawakan ang pulang bato ng direkta. Kahit sa simpleng paglapit pa lamang dito, ramdam niya ang bigat nito. Parang may emosyon itong dala na hindi niya kayang kontrolin. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palabas ng kagubatan. Ngunit sa bawat hakbang, mas lumalakas ang pakiramdam na siya'y sinusundan. Hindi ito tulad ng mga naunang nilalang. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito gumagalaw ng hayagan. Ito'y naroroon lamang. Nagmamasid. Huminto si Manong Berto. "Lumabas ka," matatag niyang sabi. Walang sumagot. Tahimik. Ngunit ang katahimikan ay parang may laman. "Alam kong nandyan ka," dagdag niya. Isang sandali ang lumipas. At pagkatapos, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang harapan. Hindi malakas, hindi marahas, ngunit sapat upang magdulot ng kakaibang kilabot. Unti-unting lumamig ang paligid. At sa likod ng mga puno, may isang bahagyang paggalaw. Hindi malinaw ang anyo. Hindi buo. Parang anino na ayaw magpakita. Ngunit ramdam. Malinaw na ramdam. Napahigpit ang hawak ni Manong Berto sa kwintas. "Hindi kita kinatatakutan," sabi niya, kahit may bahagyang panginginig ang kanyang tinig. Sa sandaling iyon, biglang huminto ang hangin at isang boses. Hindi mula sa paligid, kundi mula sa loob ng kanyang isipan. Ang marahang nagsalita. Hindi pa. Napatigil si Manong Berto. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Ngunit darating ang oras na matututunan mong matakot. Malamig, tahimik, at puno ng katiyakan. "Anong gusto mo?" tanong ni Manong Berto. Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos, "Ang sa akin." Biglang kumislap ang pulang bato sa loob ng kahon. Kasabay nito, ang kwintas sa kanyang dibdib ay uminit. Dalawang puwersa ang muling nagising. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila naglalaban. Parang may ikatlong presensyang nag-uudyok sa kanila. "Hindi ko ito ibibigay," matatag niyang sabi. Tahimik. At pagkatapos, isang mahinang tawa. Hindi malakas. Hindi galit. Ngunit puno ng tiwala. "Hindi mo kailangang ibigay." Ang boses ay unti-unting naglalaho. "Dahil kukunin ko rin ito sa tamang panahon." Biglang bumalik ang normal na hangin. Ang lamig ay nawala. At ang presensya ay naglaho. Ngunit ang bigat ng boses ay nanatili sa kanyang isipan. Matagal na hindi gumalaw si Manong Berto. Hanggang sa wakas, napabuntong hininga siya. Mas malala pa ito kaysa inaakala ko. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng kagubatan. Ngunit sa bawat hakbang,
Mas nagiging malinaw ang katotohanan. Hindi na ito simpleng laban ng liwanag at dilim. May mas malalim na puwersang kumikilos sa likod ng lahat. At siya, isang simpleng tindero ng pandesal, ang nasa gitna nito. Pagdating niya sa gilid ng baryo, napansin niyang ang mga tao ay muling nagmamasid sa kanya. Ngunit ngayon, hindi lamang takot ang kanilang mga mata, may halong pag-asa at pag-aalinlangan. Hindi nila alam kung sino na si Manong Berto ngayon. At sa totoo lang, si Manong Berto mismo ay hindi na rin sigurado. Habang papasok siya sa kanyang kubo, muli niyang hinawakan ang kwintas. Tahimik, ngunit buhay. At sa loob ng kahon, ang pulang bato ay marahang kumikislap. Dalawang kapangyarihan, isang tao at isang paparating na panganib na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa malayo, sa pinakadilim na bahagi ng kagubatan, isang anyo ang unti-unting lumitaw. Hindi ito anino. Hindi rin ito ganap na pisikal. Ngunit ang presensya nito ay sapat upang patahimikin ang lahat ng nilalang sa paligid. At sa unang pagkakataon, ang mga aninong nilalang ay yumuko. Malapit na bulong nito. At sa sandaling iyon, ang tunay na laban ay nagsimula pa lamang. Hindi na muling naging payapa ang baryo matapos ang mga nangyari. Bagamat patuloy ang pag-ikot ng araw, ang pagbubukas ng mga tindahan, ang pagpasok ng mga bata sa paaralan, at ang paglalako ni Manong Berto ng pandesal, may isang bagay na nagbago na hindi na maibabalik. May takot na nananatili sa hangin. Ngunit kasabay nito, may pag-asa ring unti-unting umuusbong. Sa bawat hakbang ni Manong Berto, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi na lamang puno ng pagdududa, kundi may halong pananalig. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang kanyang puso ay hindi mapakali. Hindi dahil sa mga tao, kundi dahil sa sarili niyang nararamdaman. Habang siya ay naglalakad sa gilid ng baryo, isang hapon, napahinto siya. May kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi pisikal, mas malalim. Parang may dalawang puwersang muling naglalaban sa loob niya. Agad niyang hinawakan ang kwintas. Kasabay nito, naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng kahon na kanyang dala. Ang pulang bato. Hindi ngayon, bulong niya. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga puwersa. Biglang bumigat ang kanyang katawan. Napahawak siya sa isang puno upang hindi matumba. Sa kanyang isipan, nagsimulang lumitaw ang mga imahe. Ang batang kanyang pinagaling. Ang mga taong umaasa sa kanya. Ang mga nilalang na nais agawin na ang kapangyarihan. At ang presensyang nagbabantang babalik. Pumili ka. Ang tinig ay hindi malinaw kung saan nagmumula. Hindi ito ang tagapagbantay. Hindi rin ito ang aninong nilalang. Ito'y mas malalim, mas personal. Hindi pa, sagot niya. Hirap huminga. Hindi mo maiiwasan. Napapikit si Manong Berto. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang hinahatak siya sa dalawang direksyon. Sa kaliwa, liwanag, mainit, mapayapa, puno ng pag-asa. Sa kanan, dilim, malamig, mabigat,
ngunit makapangyarihan. Kung pipiliin mo ang liwanag, sabi ng tinig, mawawala ang kakayahan mong lumaban sa dilim. At kung pipiliin mo ang dilim, saglit na katahimikan, maaaring mawala ang sarili mo. Napapikit ng mahigpit si Manong Berto. Bakit ako? Tanong niya. Dahil ikaw ang nagtatangkang pagsamahin ang hindi dapat pinagsasama. Biglang tumindi ang kirot. Napaupo siya sa lupa. Hindi na niya kayang tumayo. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang alaala ang lumitaw. Ang kanyang asawa. Ang mga ngiti nito. Ang mga araw na simple lamang ang kanilang buhay. At ang pangako niyang tumulong sa iba. Kahit wala na ito. Dahan-dahan siyang huminga. Hindi ako lalaban para sa kapangyarihan, mahina niyang sabi. Lalaban ako para sa mga taong umaasa sa akin. Unti-unti bumagal ang tibok na kanyang puso. Ang init at lamig ay nagsimulang humina. Hindi na sila nag-aagawan. Parang nakikinig. Hindi siya pumili ng liwanag. Hindi rin siya pumili ng dilim. Pinili niya ang dahilan kung bakit siya lumalaban. At sa sandaling iyon, tumahimik ang lahat. Napadilat si Manong Berto. Ang paligid ay bumalik sa normal. Ang kirot ay nawala. At ang kanyang paghinga ay unti-unting naging maayos. Ganito pala, bulong niya. Hindi niya kailangang pumili ng kapangyarihan. Kailangan niyang piliin ang kanyang puso. Ngunit sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang muling dumaan. Mas mabigat kaysa dati. Mas tahimik. At mas mapanganib. Isang magandang sagot. Ang boses ay pamilyar. Ngunit mas malinaw na ngayon. Mas malapit. Dahan-dahang tumayo si Manong Berto. At sino ka? Tanong niya. Sa harap niya, unti-unting lumitaw ang anyo. Hindi na anino. Hindi na bahagyang silweta. Ito ay isang nilalang na may malinaw na hugis. Matangkad. Tahimik. At ang mga mata nito ay hindi lamang kumikislap, kundi tila sumisipsip ng liwanag sa paligid. Ako ang naghintay sa paggising ng mga bato, sabi nito. Ako ang dahilan kung bakit sila pinaghiwalay. Napahigpit ang hawak ni Manong Berto sa kwintas. Hindi kita hahayaan. Bahagyang ngumiti ang nilalang. Hindi mo ako kailangang hadlangan. Isang hakbang ang nilalang papalapit. Dahil ikaw mismo ang magdadala sa akin sa kailangan ko. Biglang kumislap ang pulang bato sa loob ng kahon. At sa unang pagkakataon, hindi ito tinutulan ng kwintas. Sa halipin, tila tumugon. Natahimik si Manong Berto. Ngayon niya lubos na naunawaan. Hindi lamang siya tagapagdala ng kapangyarihan. Siya ang susi. At kung siya'y magkamali, lahat ay maaaring mawala. Ang nilalang ay huminto sa kanyang harapan. Hindi ito umatake. Hindi ito nagmadali. Dahil alam nitong ang pinakamahirap na laban ni Manong Berto ay hindi laban sa kalaban, kundi laban sa kanyang sariling desisyon. At kapag dumating ang oras, mahinang sabi ng nilalang, pipili ka rin. Unti-unti itong naglaho. At iniwan si Manong Berto sa gitna ng katahimikan. Dala ang isang katotohanang hindi na niya matatakasan. Malapit na ang tunay na pagpili. Ang gabi ay bumalot sa baryo ng mas maaga kaysa karaniwan. Walang bituin, walang buwan.
Parang ang langit mismo ay nagpasiyang magkubli, na para bang may paparating na bagay na hindi dapat masaksihan. Sa loob ng kanyang kubo, tahimik na nakaupo si Manong Berto. Sa kanyang isang kamay ay ang kahon na naglalaman ng pulang bato. Sa kanyang dibdib ay ang kwintas na may asul na bato. 2 kapangyarihan, 2 landas, at isang desisyong hindi na niya maiiwasan. Nakapikit siya, ngunit hindi siya natutulog. Nakikinig siya sa tibok ng kanyang puso, sa banayad na init ng kwintas, at sa mabigat na presensyang unti-unting lumalapit. Hindi na ito lihim. Hindi na ito nagtatago. Narito na. Dahan-dahan siyang tumayo. Walang takot sa kanyang mga mata. Tanging katahimikan at kahandaan. Lumabas siya ng kubo. At doon, sa gitna ng baryo, unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin ay tumigil. Ang mga ilaw sa mga bahay ay isa-isang namatay. At mula sa dilim, lumitaw ang nilalang. Hindi na ito anino. Hindi na ito malabo. Ito ay malinaw na ngayon. Ang anyo ng isang sinaunang puwersa. Hindi tao. Hindi nilalang ng mundong ito. At ang presensya nito ay sapat upang patahimikin ang buong paligid. Dumating ka rin, mahinahong sabi ni Manong Berto. Hindi siya umatras. Hindi siya tumakbo. Humarap siya. Bahagyang ngumiti ang nilalang. Matagal kitang hinintay. Tahimik ang sandali. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, naroon ang tensyon. Parang isang bagyong handa ng sumabog. Alam mo na kung bakit ako narito, sabi ng nilalang. Para sa mga bato, sagot ni Manong Berto. Tumango ito. At para sa'yo, napakunot ang noo ni Manong Berto. Hindi mo pa rin nauunawaan, dagdag ng nilalang. Hindi sapat na hawakan mo ang kapangyarihan. Dapat mo itong pakawalan. Biglang uminit ang kwintas. Kasabay nito, ang pulang bato sa loob ng kahon ay nagsimulang kumislap, mas maliwanag kaysa dati. Ang 2 puwersa ay muling nagising. Ngunit ngayon, hindi na sila naglalaban, parang naghihintay. Kung ibibigay ko ito sa'yo, tanong ni Manong Berto, ano ang mangyayari? Tahimik ang nilalang. At pagkatapos, magiging buo ang kapangyarihan. Walang sakit. Walang pagdurusa. Walang kahinaan. Napatingin si Manong Berto sa kanyang mga kamay. Isang simpleng tao. Isang tindero ng pandesal na biglang nabigyan ng kapangyarihang hindi niya hiniling. Ngunit sa bawat sandaling ginamit niya ito, nakatulong siya. May napagaling. May nabigyan ng pag-asa. Kung kukunin mo ito, mahina niyang sabi, ano ang mangyayari sa mga tao? Hindi agad sumagot ang nilalang. At sa katahimikang iyon, nakuha na niya ang sagot. Dahan-dahan siyang huminga. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa katiyakan. Hindi ko ito ibibigay. Biglang nagbago ang hangin. Ang katahimikan ay napalitan ng mabigat na enerhiya. Ang lupa ay bahagyang yumanig. Hindi ka sapat para pigilan ako, malamig na sabi ng nilalang. Hindi ko kailangan maging sapat, sagot ni Manong Berto. Basta hindi ako susuko. Sa sandaling iyon, sabay na lumiwanag ang 2 bato. Asul, pula, liwanag at dilim.
magkasabay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila naglalaban. Pinili ni Manong Berto, hindi ang isa sa kanila, kundi ang balanse. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Hindi ito bulag. Hindi ito mapanira. Ito'y malinaw, matatag, at puno ng layunin. Napaatras ang nilalang. Sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti nito. Hindi ito maaari, ngunit naroon ang katotohanan. Ang kapangyarihan ay hindi nasa bato, hindi nasa liwanag, hindi nasa dilim, nasa taong humahawak nito. At si Manong Berto ay hindi pinili ang kapangyarihan. Pinili niya ang kabutihan. Ang liwanag ay hindi lamang lumiwanag. Ito'y kumalat sa buong baryo, sa bawat bahay, sa bawat tao. At ang dilim ay hindi winasak. Ito'y pinakalma. Unti-unting naglaho ang presensya ng nilalang. Hindi dahil natalo ito sa lakas, kundi dahil wala na itong kapangyarihang hawakan. Bago ito tuluyang naglaho, tumingin ito kay Manong Berto. At kung muling magising ang dilim, mahina nitong sabi, "Ikaw pa rin ang tatawagin." At pagkatapos, wala na. Bumalik ang hangin. Bumalik ang ilaw. Bumalik ang gabi. Ngunit hindi na ito ang parehong gabi. Si Manong Berto ay nanatiling nakatayo. Tahimik. Pagod. Ngunit payapa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kwintas. Tahimik na ito ngayon. At ang pulang bato sa kahon ay hindi na kumikislap. Hindi na sila naghihintay. Hindi na sila naglalaban. Tapos na. O marahil, simula pa lamang ng panibagong yugto. Kinabukasan, muling maririnig sa baryo ang pamilyar na tinig. Mainit-init na pandesal. Ngunit ngayon, hindi lamang siya isang tindero. Isa siyang tagapagbantay ng balanse, ng liwanag, at ng mga kwentong hindi kailanman mawawala. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik sa dati ang baryo, ang ingay ng umaga, ang tawanan ng mga bata, at ang simpleng buhay na tila walang bahid ng kababalaghan. Ngunit para kay Manong Berto, hindi na kailanman naging dati ang lahat. Araw-araw, patuloy pa rin siyang naglalako ng pandesal. Pareho pa rin ang kanyang sigaw. Mainit-init na pandesal. Ngunit sa bawat pag-abot niya ng tinapay, may kakaibang init pa rin sa kanyang dibdib. Hindi na kasing lakas ng dati, ngunit sapat upang ipaalala sa kanya ang responsibilidad na kanyang tinanggap. Ang kwintas ay nananatili sa kanyang leeg. Tahimik. Hindi na kumikislap. Ngunit buhay. At ang pulang bato, hindi na niya itinago sa kahon. Sa halip, inilibing niya ito sa ilalim ng matandang puno sa kagubatan. Ang parehong lugar kung saan niya ito natagpuan. Hindi upang itago, kundi upang ibalik sa tamang lugar. Minsan, bumabalik siya roon. Hindi para hanapin ang kapangyarihan, kundi para tiyaking nananatili ang balanse. Sa baryo, may mga pagkakataon pa ring may nagkakasakit. May mga problemang hindi kayang lutasin ng simpleng lakas. At sa mga sandaling iyon, dahan-dahang kumikirot ang kwintas. Hindi na tulad ng dati na agad itong kumikilos. Ngayon, pinipili na rin ni Manong Berto kung kailan ito gagamitin. Dahil natutunan na niya, ang tunay na lakas ay hindi nasa kapangyarihan, nasa pagpigil.
Isang umaga, habang siya'y naglalakad, may isang batang lumapit sa kanya. "Manong Berto," sabi nito, "totoo po bang may mahika kayo?" Napangiti siya. Umupo siya sa harap ng bata at inabot ang isang piraso ng pandesal. "Lahat tayo meron," sagot niya. Napakunot ang noo ng bata. "Talaga po," tumango si Manong Berto. "Ang mahika, nasa kabutihan." Sandaling natahimik ang bata bago ngumiti. "Gusto ko po maging katulad nyo." Bahagyang natawa si Manong Berto. "Huwag," sabi niya. "Mas mabuti pang maging mas mabuti ka pa kaysa sa akin." Tumayo ang bata at tumakbo palayo. Hawak ang pandesal. Tahimik na pinanood ni Manong Berto ang kanyang pag-alis. At sa sandaling iyon, napangiti siya ng totoo. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa pag-asa. Sa malayo, sa gilid ng kagubatan, bahagyang umihip ang hangin. At sa ilalim ng matandang puno, ang lupa ay bahagyang gumalaw. Hindi malakas, hindi mapanganib, ngunit sapat upang ipaalala na ang balanse ay isang bagay na kailangang bantayan. Hindi minsan, kundi habang buhay. Hinawakan ni Manong Berto ang kanyang kwintas. Tahimik, ngunit naroon pa rin. At sa kanyang puso, alam niya ang kanyang papel. Hindi bilang bayani, hindi bilang tagapaglaban, kundi bilang isang simpleng tao na piniling gumawa ng tama. At sa mundong puno ng liwanag at dilim, minsan, yun na ang pinakamalaking kapangyarihan. Wakas.